Panginoon, ganun din po, ikaw din po, Lord, ang patuloy na kumilos sa mga kapatiran po na maari, Lord, sa mga araw na ito, sa oras na ito, Diyos, ay may mga hindi magandang nangyari sa kanila, O Diyos, in the past week, Lord, but alam po namin, Panginoon, naroon ka upang sila po ay abutin at sila po ay arugain, Panginoon, at yakapin. Panginoon, salamat po dahil sa presence mo, Lord, kami po ay nakakatagpo ng kapayapaan, O Diyos. Maraming salamat din po, Lord, sa mga bisita po namin today at ikaw po, O Diyos, ang magpala sa kanila. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging simple, maging kaaya-aya ng Panginoon. Tanggap namin, O Diyos, ang salita mo. Dahil, Panginoon, ang pagsunod sa kalooban mo, O Diyos, dito, Lord, kami makakatagpo ng kapayapaan. At higit sa lahat, O Diyos, dito namin, Lord, matatagpuan, Lord, sa iyong salita, ang direksyon para sa aming mga buhay. O God, kailangan po namin, Lord, ang liwanag ng iyong salita upang sa gayon, O Diyos, hindi kami mananang, Panginoon, sa aming karunungan. Lord, as you said in your word, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Lord, buksan mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, sa iyong salita, O Diyos. At nananalig kami, Panginoon, na si Kristo Jesus ang head ng church na ito at ang Panginoon ng iglesia nito. Panginoon, pangunahan mo kami, O Diyos, at amin pong sinasawata, O Diyos, ang lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord, mula unahan hanggang likuran, Panginoon, at hanggang, Lord, sa apat na sulok ng aming puso, O Diyos, ikaw po, Panginoon, ang manguna sa amin. Thank you, Father, sa iyo pong presence. Thank you, Lord Jesus, in your presence. Thank you, Holy Spirit, in your conviction, Lord, sa aming lahat. Salamat po, O Diyos. Sa iyo lamang po ang dakilang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Papatuloy ho tayo sa Book of Romans chapter 3, sa verse 21 ho tayo to 31. So, now, in chapter 1 to 18, let's mag-review lang mo tayo. In chapter 2, verse 20, no, tinalakay natin dyan na lahat tayong mga tao, guys, no, whether tayo ay Hudyo, Inchik, Pilipino, sino man tayo, wala tayong pag-asa. There's no hope maliban na lang na maawa at mahabag sa atin ng Diyos upang tayo ay makapunta sa kalangitan. No, kundi kay Jesus Christ lamang mo. Okay? So, tinalakay din natin na sabi ko ng ating last week, no, ating pong tinalakay na sabi ko ng Word of God, what shall we conclude? Then, do we have any advantage? Not at all. For we have already made the charge that the Jew and Gentiles alike are all under sin, or all under the power of sin. Now, matanong ko kayo, bakit nga pala tayong niligtas ni Lord? No, dahil ba maganda ka? No, dahil ba matalino ka? No, niligtas tayo ng Panginoon because, sabi ko dyan, because the power of sin. Kung bakit tayo punta sa langit, dahil sabi ko dyan, we are all under the power of sin. Kaya ako, napakaganda ng tinatalakay natin, mga kapatid. Kasi, malalaman natin na yung biyaya ng Diyos, maiintindihan natin yung inahawit natin kanina. No, hindi ko kami nag-usap nila Rejoice, pero yun po yung awitin sa ating mensahe today. Okay? Nag-review lang po tayo. Wala pa po tayo sa text natin. And the Bible says, it is written na wala daw akong matuwid kahit isa. Kung sabi nga mo dito, meron ba akong matuwid dito? May matuwid ba ako tayo dito? May matuwid mo ba? Dito sa kanan, meron mo ba? Sa kaliwa, meron? So lahat o tayo, wala. Hindi lang ako nagtapos doon, sabi sa last week natin, there is no one who understands. Walang mahanap sa Diyos. Walang nakakaunawa sa Diyos.
And there is no one who seeks God. Walang nakaunawa sa Diyos, walang naghahanap sa Diyos. So kaya sabi ng Bible, all have turned away, they have together become worthless, there is none who does good, not even one. Now the Word of God, mga kapatid, sinasabi sa atin ng truth, na walang matuwid, ayan, nawawala yung speaker. Okay, there is no one righteous, not even one. Now, alam nyo, mapalad ho tayo. Dahil ito yung pamantayan ng Diyos, no? Habang tayo po nakaupo ngayon, sabihin natin sa Panginoon, tulungan mo ako na huwag masayang ang buhay ko sa lupang ito. Kasi marami nabubuhay ngayon, mga kapatid, no? Hindi nila alam, sayang yung buhay na tinatahak nila. O walang direksyon. But we, Christians, no, dinadirect ng Diyos yung buhay natin from the Bible. Sabi nga ni Pastor Jeff kanina sa kanyang mensahe, pag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, meron tayong kapayapaan. Amen o ba? Naniniwala kayo doon? Kasi pag ikaw sumusunod sa Diyos, yung Bible ang nasa isip mo, yung Bible ang ginagawa mo siya yung ginagawa mong tawag dito, gabay sa buhay natin, ikaw ay lumalapit sa kalooban ng Diyos, meron kang kapayapaan. Amen ho ba? Amen. Kasi ang hirap po na lumalakad ka sa harapan ng Diyos na wala kang kapayapaan. Halimbawa, sino sa atin dito ang gustong yumaman madalian? Isang linggo lang ho. Sino ho? Gusto yumaman? Isang linggo lang. Isang linggo lang. Isang linggo lang. Ano gagawin? Sabihin ko tayo sikreto. Sikreto lang to, pero sasabihin ko na sa inyo. Ngayon, tindahan siya po. Isang linggo lang. No, pero, mayaman ka nga, pero wala kang kapayapaan. Ang dami yung mayaman ngayon. No, ang dami yung pero wala silang kapayapaan. Okay, yun yung sabi ng Bible sa atin. Now, ano nga ba ino-offer ng mundo? Sa mundo to, ano ba ino-offer ng mundo? Masabi sa 1 John chapter 2, verse 15. 1 John, sabi dyan, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. So ano ba sa mundo? For everything, sabi natin no, everything. Everything. In the world, the lust of the flesh. Siyang kadadali ng mundo. The lust of the eyes and the pride of life comes not from the Father but from the Word. So anong gusto ng Panginoon? Ito yung kalooban no. The Word and its desire pass away. But whoever does, take note, but whoever does the will of God lives forever. Sino gusto mabuhay ng panghabang buhay? No? Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Okay? Ang mundo, maraming inaalo. No? Napasok nila ba lahat yan? No? Yan ho yung ino-offer ng mundo. Nasaan si Christ? Sa kabila. Sa dulo. Pero minsan karamihan ng mga tao pumupunta doon sa mali. Amen? Kaya nga ho, dinadirect mo tayo ng Diyos sa kanyang salita. And the book of Psalms says, thy word is the lamp unto my feet. Yung ba ang desire natin? Yung ba ang panalangin natin araw-araw? Lord, yung salita mo, kahit asin lang ang ulam ko, kahit ang ulam ko, Panginoon, itlog lamang, ang ulam ko, Lord, tuyo lamang, basta ang mahalaga sa akin, ang pagsunod sa kalooban mo. Amen o ba? Kasi yun lang mo ang paraan para tayo mo pagpalain ng Diyos. Okay? Now, let's go to our text. I titled the message, Righteousness Through Faith, o katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, let's read.
Basahin po natin. Verse 21. Tingnan niyo po yung Bible niyo. Apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophet testify. Verse 22. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. Makinig ko kayo. Dito nakasalalay ho ang ating pong kaligtasan. Dito nakasalalay ho ang ating pagtanggap sa atin ng Panginoon. Remember last Sunday, no one acceptable to God. And we must listen to the Word of God. No, kung kinakausap ka ng katabi mo, sabi mo, mamaya ka na. Gusto kong makinig ng Word of God. Okay? Then, anong verse po? 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Grabe ho, no? Yung po ang label natin. No, kung merong label, yung mga sardinas, yung mga para makilala mo yung isang produkto, kapag dalang type, sa pag-type, produkto ng type, kilala mo lahat yan may label. So, ang label natin sa Diyos, for all, sabi na natin for all, have sinned and fall short of the glory of God. Verse 24. And all are justified freely by His grace. Praise God. Biyaya mo'y sapat. Ang galing na verse 24. And all are justified freely by His grace. Sa Tagalog, ang lahat ay pinawalang sala, libre, walang bayad, no? Sa pamamagitan ng kanyang biyaya. And through the redemption that came by Jesus Christ. Verse 25. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood, to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because of His forbearance. He had left sin committed beforehand unpunished. He did this. Ang ganda ko nito, grabe. Napaluwa ako dito kagabi. Talagang grabe yung blessing ni Lord sa atin. Makinig lamang mo tayo yung blessing ng Word of God. And sabi ko dito, He did this to demonstrate His righteousness of the present time, galing ng Holy Spirit, grabe. So as to be just and one who justifies those who have faith in Jesus. Anong verse na po ako? Anong verse na po? 27, right? 27 na po ko, no? Tama ko ba? Okay, 27. Where then is boasting? Nasaan daw ang pagmamalaki? It is excluded. Because of what law? The law that requires works? No. Because of this law that requires faith. For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Grabe ho, no? Dinaw. Or is God the God of the Jews only? He is not the God of the Gentiles too? Yes, of the Gentiles too. Praise God. Kasama tayo sa plano ng Panginoon. Since there is only one God who will justify the circumcision by faith, sabihin yung mga Hudyo, and the uncircumcised, that is the Gentiles, through that same faith. Praise the Lord. Do we then nullify the law by this faith? Not at all. Rather, we uphold the law. Let me share with you tatlong bagay ho. Una, God reminded us that we are all sinners in verse 23. Let's all read. For all have sinned. So yan ang gusto ipamukha sa atin ng Diyos. Yan yung ating label. For all have sinned and fall short of the glory of God.
Nakita nyo? Nasabi ko dyan, all. Iisa-isahin natin yan. Okay? No, criminal ka man, ano? At isa ka man, Kristiyano ka man, minister ka man, sabi dyan, all have sinned. Lahat po tayo nagkasala. Okay? All human beings are sin against you. Now, the word have sinned, all have sinned. No? Ibig ko sabihin nun, dalawang bagay no. Una, to wander from the law of God. Doon po tayo nagkasala sa kautusan ng Diyos. Then, pangalawa, kung bakit tayo nagkasala, we violate God's law. Kaya tayo sinner. Okay? Yan o tayo. We are sinners. So, by the way ho, sino nagkasala sa una? Si Adan o si Eva? Sige nga. Diyan mo naiintindig kayo. Sino nagkasala? Si Adan o si Eva? Sino nagsabi si Adan? Sino nagsabi si Adan? Sino nagsabi si Eva? Sige mo, rin ako. Tuloy. Sino nagsabi si Adan? Continue. Sino nagsabi si Eva? Dalawa sila, magkatawa nga kayo. Sino ang tinukso? Si Eva. Sino unang bumigay? See? Pero na kayo yung responsibilidad. Okay, tinan nyo guys ha. Pag pinasa nyo yung Word of God, nung inabot ni Eva, lang sa kanya yung forbidden fruit, doon pa lang nabuhay yung kanilang, tama ba? Kasi isawa sila. Kaya mag-asawa, isa yan. Kaya ramdam ni Mrs. Pinsan, ramdam ng asawa, pag ang mister mo ay, kasi pinag-isaw tayo spiritually, aramali. Okay? Kaya nagkasala ho, do, pareho sila. Walang nauna sa kanila. Okay? Pareho sila nagkasala. They are one in the sight of God, pero ang responsibilidad ay nakay Adam. Okay? So we are sinners by birth. Kaya pinanganak pa lang tayo, sabi ng Psalms 51 verse 5, dito pa lamang ho, makasalanan na ho tayo. Kaya sabi ko ng Bible, for all have sinned. Okay? So diretso tayo. Now the word comes short. Ang ibig ko sabihin yan, hindi tayo nakaabot doon sa goal, sa gusto ng Diyos. No? Hindi tayo umabot. Kahit anong gawin ng tao, kahit anong gawin pagsisilbi, kahit anong gawin kabutihan, kahit anong bumili ka ng simbahan, bumili ka ng isang, nagbibigay ka ng 1 milyon. No, sabi ng Bible, sabi diyan, all have sinned and come short. Hindi natin naabot yung goal. Ano yan? Saan yun? Okay, diretso tayo. Okay na po. Ito na. Makinig kayo guys. In verse 9, tingnan nyo yung Bible nyo, mga kapatid. Diba sabi ko kanina? Sabi po ni Paul, for we have already made the charge that Jew and Gentiles alike are all under sin. Kaya wala ko tayong pag-asa. Pangalawa, doon po sa verse 3:19, now we know that whatever the law says,
it says to those under the law, sabi doon, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Kita nyo sa Bible nyo, guys? So, ang mahirap tayong makaabot sa Panginoon. And balik tayo sa chapter 1. Panandalihan mo. Chapter 1, verse 18 to 32. Verse 28, I mean. Kung bakit hindi tayo makaabot sa Diyos, ito po sabi ng Bible. Mula verse 28. Chapter 1, verse 28. Listen to the word of God, mga kapatid, ko sa Panginoon. Furthermore, since they do not think it worthwhile to retain the knowledge of God, He gave them over to a depraved mind, to do what ought not to be done. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. 31. They are senseless, faithless, heartless, ruthless. And look at verse 32. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do the very things, but also approve of those who practice them. Kaya sabi ng Bible, no, all have sinned and come short of the glory of God. Kamusta tayo, mga kapatid? Kamusta tayo? Bilang sa harapan ng Diyos, kamusta ka ngayon? Kamusta yung buhay mo? Kamusta yung righteousness? Kamusta yung paikitungo mo sa harapan ng Diyos? Okay? Pangalawa. Second point natin, there is only one way to righteousness. That is in verse 21 and 26. I like this, guys. Look at intently go sa ating sinigay ko siya sa ating from verse 21 up to 26. Makikita natin na sabi ni Pablo, there's only one way to righteousness. Wala na akong iba. Tingnan niyo po. Una, sabi ko ni Pablo, but now. Sabihin natin, but now. Okay? Apart from the law, the righteousness of God has been made known. Okay? That's number one. That's a blessing. This righteousness is given through faith in, in religion, yung ba sabi? Sa leader, in what? In Jesus Christ to all who believe. Now, tanong, lahat ba o naniniwala kay Jesus ngayon? Lahat ba naniniwala na si Jesus ang tanging daan lamang patungo sa langit? Kaya nga ho yan yung ating pinatayuan. Si Jesus Christ lang ang isa-isa at wala nang ibang daan maliban sa Kanya. Okay? Pangatlong blessing na siya lang yung righteousness. There is no difference between Jew and Gentile. Praise God. Meron pa akong pang-apat. Di pa ako nagtatapos dyan yung, Hindi pa ako nagtatapos dyan. Basahin mo natin ito. Let's read. 1, 2, 3. Ito po yung pang-apat. And all what? Justified freely by His grace through what? Redemption that came in by, ano sabi? INC? Mormon? Ano sabi? ABD? Di ba sabi? Wala eh. Ang sabi mo dyan, mapapawalang sala tayo, libre, by His grace. Now, tanungin nyo, Pastor, ano ba yung grace? Alam nyo, hanggat nandito tayo, hindi natin mauunawaan yan.
Yan ang una ko itatanong kay God. Lord, ano ba talaga yung grace mo? Kasi sa atin, mababaw lang sa atin, unmerited favor. Pero ano nga ba yung grace? No, maganda na ako kayo nung tatanong nyo kay Jesus pag nakita niyo siya. Okay? Now, then, verse 25, panglima, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by what? The grace of God and faith. Hindi ko pwedeng ipaghiwalay. Ulitin ko yun. Yung grasya ng Diyos at yung pananampalataya kay Jesus, hindi ko pwedeng paghiwalay. Lagi silang magkasama. Tingnan nyo. Ito yung lagi kong sinasabi ko sa inyo, na yung pinakamalapit na picture ni Jesus Christ. Yan o. Hindi yung malinis, hindi yung parang may tusok lang ko dito, gano'n na. Hindi o. Ito ang pinakamalapit. Durog ang mukha, durog ang katawan, pero ho, no, ang ganda ko na sinabi ni Pablo, ito lang ho ang kaparaanan para ho tayo ay masave sa mundong ito. Nasabi ko dyan, and all what? Justified freely by His grace. Amen? Now, in what reason? Anong dahilan? In what reason? In what reason? He did this to demonstrate His righteousness. No, because in His forbearance that He has left sin committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate His righteousness at the present time. Wow! Grabe. So, as to be just, as the one who justifies those who have faith in Jesus. Hindi ko kayang ibigay ito ng reliyon. Nakuha nyo? So, ba't ko ito sinasabi sa inyo mga kapatid? Bakit sinabi ito ni Pablo sa atin? Kasi po sa panahon natin ngayon, ang daming nagmamagaling. Lalo ngayon, itong susunod na week, may mga mag-aspire na siya raw yung Kristo na magpapapalo sa likod. Hindi yun, yung kayang gawin. Nino man. Kahit yung mga great leader na yun, hindi nila kaya kong gawin. Kasi si Jesus Christ is sinless. Pag sinabing sinless, hindi lang siya walang kasalanan, kundi perfecto pa siya. Amen o ba? Kaya, huwag natin isipin na, ay, save na ako, okay na, gumawa ako ng kasalanan. No. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Okay? Third and last. No one can boast. Pangatlong puntos. In verse 27 to 31. I like this quote. His grace is bigger than your sin. Ang gandang gawin t-shirt, no? No? Ang gandang gawin t-shirt. His grace is bigger than your sin. Every time na pinapaalala sa'yo ni Satan yung kasalanan mo, no? Mayaman din naman yung grasya ng Diyos para ikaw ay iahon. Amen? Okay. Ano sabi ho? Verse 28, number 1. So, bakit hindi tayo makakapagbalaki? Dahil sabi ho dyan, for we maintain that the person is justified only by faith, apart from the words of the Lord. Kita nyo, pinapakita talaga ng Diyos na hindi natin kayang sundin ang kanyang utos, kundi only by grace and His mercy. Kaya sabi ko dyan, mawawalang sala lang tayo, apart, iwalay sa paggawa, sa pagsunod, sa kautusan. Pangalawang bagay mo, bakit hindi tayo pwede magmalaki? No?
Or God is the God of the Jews only? He is not the God of the Gentiles too? Yes, of the Gentiles too. No, na-explain na ng Bible sa atin, isa-isa, kung bakit natin kailangan ng righteousness by faith. Pangatlo po, since there is only one God, guys, makinig kayo. Ito ang mahalagang punto sa ito. There is only one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through the same faith. Now, may ibig sabihin yan, ang standard ng Diyos sa panahon natin ito, walang iba kundi ang kabanalan, ang katuwiran ni Hesus Kristo. Hold on, guys. Hold on. Okay? So, anong tinuturo nito sa atin, guys? Sa atin. Anong tinuturo nito? Number one, appreciation. Amen mo ba? Why appreciation, Pastor Ray? Wala kang gagawin na Diyos. Faith. Wala kang gagawin, Brother Noel. Faith lang. Wala kang gagawin, Bong. Faith lang. Tanong, sino yung object of faith? Not Mary, not Soriano, not Kibuloy. No ba? No. Only one person. That is Jesus Christ. Appreciation. Amen? Kung bakit ka naglilingkod ngayon sa Diyos, tayo naglilingkod sa Diyos, dahil lang sa biyaya ng Diyos. Kung bakit nabubuhay tayo ngayon, dahil lang sa grasya ng Diyos. Kung bakit nakakapag-awit ka, kung bakit ka nakakapunta sa church ngayon, biyaya lang ng Diyos. Kailangan mo natin appreciation. Kanina nga ako, doon sa church natin sa Kawin. Yung mga graduates, binigyan ng something, na-appreciate sila. And I thank God, no, na napatapos ko namin yung isa naming anak, no, si Kaina. So, dalit na ko siya magpasok. Okay, that's another grasya na naman ng Diyos. Amen ho ba? Amen. Okay, that's appreciation. Now, appreciation to whom? To Jesus Christ. Pangalawa, worship the Christ. Bakit? Pinakita mo sa atin ng Bible who is Jesus Christ is. Without His death on the cross, without His righteousness, hindi tayo makakarating sa langit. Kahit ikaw na yung pinakamagaling na theologian, hindi ka pa rin makakarating sa langit kung wala sa iyo ang righteousness ni Jesus Christ. Panghuli mga kapatid, is thanksgiving. Why thanksgiving, Pastor Ray? Simple lang mo. Wala kang ibang gagawin kundi magpasalamat sa Diyos araw-araw dahil wala kang gagawin kundi mananampalataya ka lang kay Kristo. Amen o ba? Now, to challenge you guys, kamusta tayo? Where is your faith in Jesus Christ? Nasaan? No, kayo mga may asawa dito, nagsasawa na ba kayo sa isa't isa? No, kayo mga anak, nagsasawa na ba kayo sa mga magulang nyo? Okay? No, mga worship team, nagsasawa na ba kayo tumugtog? Kasi tayo na lang. Sawa ka na ba sa mukha ng bawat isa? Alam nyo, pag gano'n ang ating nagsasawa tayo, there's something lacking in us. That is the grace of God. Amen? Kailangan hindi maging ritual ang pagpunta natin sa Diyos, sa church.
No, bakit mo? Kailangan yung Word of God, meron siyang tawag dito, meron siyang order sa atin. So, sinusunod natin ang salita ng Diyos dahil alam natin ang salita ng Diyos, yun ang magtutuwid sa atin. Okay? At kailangan natin sundin ito. Appreciation, worship the Lord, and thanksgiving. Without this one, that Jesus Christ died on the cross, we are all perish and go to heaven forever. Kaya huwag tayo magpalaki. It is all by grace. Gusto kong bumalik tayo dito sa sinabi na ito. Si Pablo. Let's all pray. Kailangan ko kung bawat isa na ito ngayon. And let this word of God be our covenant with the Lord Jesus Christ today. You are justified, I am justified really by His grace. Okay? So let's all read. Let's read it prayerfully, then we will sing the amazing love after this word of God. Okay, let's all read. Basa nyo ba lahat, guys? Basa nyo lahat? Tandaan na natin as we study the Word of God, haharap tayo sa isang tao lang. That is the Lord Jesus Christ. No other than the Lord Jesus Christ. Let's all read. And be prayerfully, guys. Let's read. And all are justified really by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of blood and to be received by faith. In Jesus' name. Amen. Let's dwell in the presence of the Lord to sing amazing love. Sing prayerfully. Samahan ako ng worship team as we sing this song.
Father, in Jesus' name, Lord, thank you, Lord God, for we are justified by faith. And we are sure, Lord, in heaven, anytime, O God. We believe, we have faith, Lord, in your grace. Lord Jesus, kahabagan mo po kami, O Diyos. If there's anyone sa ating nalagundaan today, or this conference, body, Satan wants to give up your life. But Jesus said, I love you. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Don't give up. Isa lamang ito mga ginawa ng Panginoon sa atin. He died on the cross 2,000 years ago to save us for our sins. Oh Father, you are worthy to be praised. We give you honor. We give you glory. We give you thanksgiving. And all worship. And all the glory. And honor. In Jesus' name. Amen. Sila po pa rin for that. Praise God. Itawagan po yung ating pag-recording prayer. Ilaw. Po, tayo po tayo para sa ating panalangin. Dakilang Diyos, salamat po, O God, sa mensahe, Panginoon, ng salita, O God, na tanging, Lord, sa biyaya mo at sa righteousness mo, Panginoon, kami, O God, nangahawak, Panginoon. And Lord God, nawa, Panginoon, magkaroon kami ng faith, Panginoon, para lagi ng Panginoon na exercise. And Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na kami po, O Lord, ay makakapagbigay, Panginoon, ng aming mga kaputhandog, O God. Dalangin namin, O Lord, na maging ayos po ang aming mga puso sa pagbibigay, O God. At alam namin, Lord, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa iyo, maging ang aming kalakasan, ang aming mga trabaho, O God. Ang lahat, Panginoon, ay we owe it to you, Panginoon. And Lord God, ganun din po, Lord, sa wala pong maibibigay, Panginoon, dalangin namin, O God, na nawa sa mga darating na panahon, O God, pagkalooban mo rin po, Panginoon, sila ng resources, O God, para makapagbigay sa iyo, O Lord. Salamat, Panginoon, sa hapon pong ito. Tanggapin mo po ang aming pagbibigay sa pangalan ng Jesus. Amen. Bless po ba tayo sa ating na-receive na message ngayong hapon? Amen. Napakaganda po yung message na binahagi ni Pastor sa atin. Yun po yung nararapat, timely para sa atin ngayon. Maging reminder po ito sa kapatihan ni Lord yung talagang tapat at
walang katulad na pag-ibig niya sa atin. And sabi nga yung gratitude natin at appreciation, sana, pakita naman natin in return sa Kanya. Hindi po ba? So, ipakita natin to sa pag-support at saka sa pag-attend ng mga gawain, sa fellowships na meron tayo sa buong linggo. Meron po tayong Women's Fellowship every first Saturday of the month, 3 p.m. po ito. So, yung lahat ng mommies na old and new, invited po sa Women's Fellowship. Every first Saturday po ito, 3 p.m. And meron po tayong ginaganap na prayer meeting every Tuesday po, 6 p.m. dito sa ating sanctuary. Meron din po tayong service or Bible study. Every Wednesday naman po ito, 7 p.m. Everyone free to attend po. Para po sa ikalalan po natin ito, kailangan po natin kasi masyadong malayo yung kumbaga from Sunday to Sunday, masyadong madami yung araw na yun. So, kailangan natin ng feeding ng Word of God. And fellowship din po para sa encouragement, para sa isa't isa ng mga kapatiran. And meron din po tayong ginaganap na youth service. Every Friday na po ito, 5:30 p.m. Dito din po sa sanctuary. At pinapaalalahanan na po ang bawat isa na yung kung may mga binigyan ng form sa CCF, membership form po, yung kung hindi pa nakakapagbigay, pakisubmit na po kay Sister Arlene. So, na po, tingin yung ating mga na nasa bahay kung nakalimutan pa. So, yun lang po. Okay, listen na tayo sa Sunday, wala ko tayong gawain ho dito. Tayo po ay nasa main church. So, doon na tayo sa dito. Sa Ingen Basketball Court. Okay? Ang oras po ng pagsamba natin ay 8 a.m. Okay, sa linggo ho, anong oras tayo? Saan ho? Okay, dito tayo sa Kaingin Kawit Basketball Court. Okay, so ang mamumuna ko sa pagpapaawit ang ating pong church. Yung first part po tayo, second part yung Kawit. Okay, na-bless mo ba tayo? So, pinapakita lang, gusto ko lang i-point out ulit mga kapatid. There's only one way, there's only one righteousness, one holiness, one salvation, one way na makapunta sa langit. That is, wala nang iba ho, it's si Jesus Christ. At gagawin naman natin is receive it by faith. Ano man yung faith na yun na sinasabi ng Bible sa atin, yun yung bagay na pinapaniwalaan natin kahit hindi natin siya nakikita. Nakita mo na ba si Jesus Christ? Para naman tayo. Nagsabi ng Word of God, we receive it by faith. Tayo po tayo lahat. Let's pray. Let's hold our hands sa bawat isa. Hawak-hawak po tayo na ating kamay. Thank you, Lord. Mga kapatid ko sa Panginoon, gusto ko po na sa mga oras na ito, bigyan po natin ang panandalian na tayo po ay makapagpasalamat sa ating Panginoon Jesus. Kayo mga kapatid, let us thank Jesus. Knowing safe tayo ngayon, anytime na kunin niya tayo, we are blessed. Salamatan natin ang ating Panginoon. 2,000 years ago, He died on the cross for us. At ang pag-asa nito, ipapasa natin sa ating mga anak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. It's all by grace. It's all about Him. It's all about Him alone.
Panginoon, binubuksan po namin ang aming puso, O God, sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, ikaw yung higit na nakakilala sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, doon po sa aming mga kahinaan. Tulungan mo kami, O Diyos, na makita po namin yung liwanag, Panginoon, na isang daan lamang ang dapat namin patunguhan. Ito ang patungo kay Jesucristo. Panginoon, makasalanan kami sa iyong harapan, kinikilala po namin. At alam po namin na ikaw ay naroon para kami po ay yakapin. Isang linggo darating sa buhay namin, O Diyos. Isang linggo pa ay ibaka. Isang linggo pa ay ibaka sa espiritual. Ngunit magtitiwala po kami sa iyo. Lord, nahamon, Lord, kami sa mensahe mo today. Hinamon mo kami. Mabasa man natin, Lord, ang mga iba't ibang paraan ng reliyon. Ngunit isang libro lang ang babasahin namin. Yan yung Biblia. Nandito namin matatagpuan, Panginoon, ang Diyos na nagkatawang tao, na nagmahal ng totoo, Panginoon, sa aming lahat. Nagmahal ng totoo to the extent, Lord, He died on the cross. Binugpo, niluraan, sinaktan, ibinitin sa krus, nahubot-hubad. Lahat ng ito, Panginoon, lahat ng kahihiyan, O Diyos, tinanggap mo, Lord, dahil sa amin. And who we are, Lord, to boast. Father, forgive our sins as we forgive others. Lead us not into temptation, but deliver us, Lord, from the evil one. Oh God, have mercy on us, Lord, as your church, as your children, as your servants, as your minister. Kahabagan mo po ang pagbubuan ng CCS o na mapahalagahan namin, Panginoon, ang lahat ng ito. Huwag kami, Lord, mag-give up sa aming faith. Kundi, Panginoon, gugulin natin, O Diyos, ang mga natitirang araw sa buhay natin sa paglilingkod. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, for reminding us that we are sinners before you. Salamat, Panginoon. Lalabas kami, Panginoon, ng bahay sa bahang ito, ng bawat O Diyos, ang pagpapala mo, Panginoon, na ang pagsunod sa kalooban mo, doon kami, Lord, magkakaroon ng kapayapaan. Ano man ang aming desisyon, ano man ang aming plano, ano man, Lord, ang aming mga gustong gawin sa buhay, Panginoon, ito po ay ikukonsulta namin, Panginoon, sa iyong salita. Let your word, Lord, captive, O God, all aspects of our life. Even, Lord, small things, Lord Jesus, we glorify you. Panginoon, tulungan mo rin po kami sa mga panahon, Lord, na
itong araw na nakalipas. May mga kapatiran kami, Lord, na nasaktan. Panginoon, ikaw po mag-comfort sa kanila. Di ba, Lord, na-discourage sa mga resulta, Panginoon, ng mga maari po, Lord, ng kanilang buhay, O Diyos. But God, we lift up to you, Jesus. All things are possible to you. Kailangan lamang na kami magtiwala o magpapagod. And by faith, ikaw po ang aalalay sa mga kapatiran na may mga problema, O Diyos, sa mga oras nito. And God, huwag po namin pong iwanan, O Diyos, ang aming pananampalataya. Tulungan mo, Lord, kami na lagi po nagpapasakop sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat mag-asawang narito, O Diyos. Tulungan mo sila, Panginoon, kung may problema, ito po yung upuan at pag-usapan. Sa mga anak na narito ay sila'y sumunod sa kanilang mga magulang dahil ito ang naisinod kalooban. Panginoon, ganun din po sa mga asawa, Lord, na narito, Panginoon, na nangangailangan, Lord, ng comfort, O Diyos. Sila ay magkahiwalay, panandalian, O Diyos, dahil sa mga trabaho, O Diyos. Pagpalain mo po sila. Hawakan mo sila, Panginoon. Ilayo mo, Lord, sila sa tukso ng mundong ito. Diyos, Lord, ikaw rin po mag-ingat sa mga kapatiran po namin na nasa abroad. Tulungan mo sila, O Diyos, na magkaroon, Panginoon, ng tapang na tumayo sa mga tentasyon sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoon. Maging asin at ilaw kami, O Diyos, sa sanlibutan. Tulungan mo, Lord, kami na maganda kami testimonya, Panginoon, sa aming mga kapitbahay. Tulungan mo, Lord, kami. At sa susunod na linggo, Panginoon, sa aming pong pananambahan sa main church, sa Kawit, O Diyos. Panginoon, ito po ay ma-prioritize namin. At maging, Lord, ang mga gawain mo, O Diyos, sa Wednesday ang Bible study at ang prayer meeting Tuesday, O God. Nawa, Panginoon, makita mo sa amin, O Diyos, ang pag-effort at pagsunod, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban. Panginoon, nangako ka, whatever we ask, Lord, in your name, ibibigay mo po sa amin, O Diyos. Ngunit kailangan ito ay nakalatag, Panginoon, sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Lord, na laging sumunod sa kalooban. At ito po magtatama sa amin. At ito po, O Diyos, ang resulta, Panginoon, at walang imposible, Lord, sa mga blessing. Ito man ay spiritual, ito man ay financial, ito man po ay physical. Thank you, Father. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, sa ating pasamantalang pag-iwalay, tanggapin ang bawat isa. Ang pagpapala ng Diyos Ama, at ang di masukat na pag-ibig ng Diyos Ama, at kapayapaan mula sa Espiritu Santo, mula na yun, sa kanyang pagbabalik, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat. Praise God. Welcome po yung mga bisita. May bisita ba tayo? Yung mami po ni Mito. Mami ni Mito. Kunin lang natin yung name niya, guys. Mga youth. Mga youth and teens. Brother, ano pangalan mo? Brother, ano pangalan mo? Ronald Carlos. Ay, Ronald. So welcome, Ronald, para lang po. Guys, kausapin ko lang yung mga leaders ng DAG, please. Usap lang tayo. Panandalian. Then,